Magandang araw sa lahat ng nanonood. Ako si Staff Sergeant Johannes M. Fernandez, 880151, Infantry Philippine Army. Ang kwentong war story ko, since noong yung unang encounter ko talaga na matindi is yung Zamboanga Siege na nadaanan ko. Although hindi ko na kumpleto yung 18 days na gera na yon, pero siyempre nasa bakasyon ako noon, that time na pinaiwan kami. Pero iniisip ko na yung tropa ko na sabi ko, andun na sila, kulang ang tao nila sigurado, kasi may nakikita ako sa TV, marami nang wounded talaga noon. Kaya iniisip ko, sinusubukan kong mag-text sa sergeant namin dati noon. Sabi ko, first, mag-report na ako. Kasi marami na ako nakikitang wounded. Kaya lang sabi niya, tapusin mo lang muna yung bakasyon mo. Pero pinilit ko talaga noon dati na sabi ko, kung kaya first, kung kulang ng tao, mag-report na ako, sabi ko. Pero sa time na yun, kahit nasa bahay ako, hindi ako makatulog kasi nakikita ko kayong tropa sa TV. Kahit na yung nakikita ko is yung south side lang, pero ramdam ko yung tropa kung anong hirap nila. Kaya 3 days pa lang bago mag-report, nag-report na ako noon eh. Kaya sabi ko, yung nakita kong sitwasyon ng tropa sa labas, yung pagpasok pa lang namin, nakikita ko grabe talaga yung pinagdaanan. Yung kalaban kasi doon, kumbaga pa, talagang lalaban talaga sila. Ang kalaban namin doon noong time ng Zamboanga Siege is yung mga Eminelep. Pagkatapos noon, pagpasok ko na sa loob, doon ko na nakita yung sitwasyon na talagang grabe pala talaga. Then yung time na yun, yung andun na kami sa loob, guide ako noon. Guide ako ng yung lead scout ko, yung kapatch ko din, si Kayob. Yung time na yun, sobrang kaba ko kasi first time kong magipaglaban sa urban. Alam namin kasi galing kami ng ng Imperia sa Negros. Pero nakongger namin yun. Hanggang bagbagan. Hanggang nakikita ko yung mga surrenderies. Kaya sabi ko, may nakikita na kasi akong mga tropa na namamatay na. Kaya sabi ko, kumbaga pa, babawi. Kaya doon din minsan na lumalakas yung loob ng tropa namin talaga. Kahit ako, doon ako lumalakas eh. Kaya sabi ko na kumbaga pa, hindi ko to makalimutan. Kasi first time na lumaban ako ng urban, dikit-dikit ang bahay, dikit-dikit ang kalaban, halos magtapunan na ng karnada, mahingi pa ng sigarilyo yung kalaban, magsisigawan na lang. Kaya yun yung isa sa mga hindi ko makalimutan itong Zamboanga Siege na to. And then time ng Zamboanga Siege na yun, wala pa akong anak doon eh. May time minsan na naiisip ko na sabi ko, Lord, kung panahon ko na ba, wala pa akong anak. Kaya sabi ko, pag-uwi ko, dapat magkaroon ako. Kaya yung isa sa mga sa mga nagiging inspirasyon namin is yung pamilya, yung talaga. Then time na andun na kami sa loob, talaga, kumbaga pa, yung kalaban, dikit-dikit talaga. Nakikita na namin yung mismong yung pinagtaguan nila. Yung mga kalaban naman doon, hindi takot sa bala eh. Alam mo, saan natatakot? Sa tear gas. Sa tear gas sila natatakot. Doon sila nag-surrender. Alos doon sila parang umayaw. Yung mga granada na yan, wala lang sa kanila yan. Sa tear gas talaga sila umayaw. Yun yung kwento ng Zamboanga ko. Then yung next na kwento ko, ito yung matindi. Kasi time ng 16 ng August ng 2014, yung kung saan na-rescue yung dalawang Coast Guard na nakidnap ng mga Busayap. Ito yung dati yung batcom ko si Sir Bokyo.
Hindi ko talaga makalimutan si Rubukyo kasi yun, pag siya ang magsabi na positive ang area, sigurado maghanda ka na. Kasi magsabi yan siya na baba pak, area sa pak dyan. Yan, sigurado yan. 100% intended Sam. Chamba na siguro kung hindi kami babangga dyan. Yung time ng sa Sitio Marang, Barangay Buansa, Indanan, Sulu, hindi ko makalimutan kasi kung nakikita nyo sa YouTube, yung mga busayap na nag-alakad, kung gaano kadami, doon ko talaga nakita yung grabing sobrang dami ng kalaban. Kasi yung time na yun, galing kami ng mga Tumatangis, LD kami ng mga Tumatangis, binaba namin yan. Then, sa terrain, ano yun siya pababa. Then maraming kasi yung time na kasi na yun, may bunga pa yung mga lansunes, marang, durian, marami pa. So may nakita kaming yung sementeryo, ang sabi ni Sir Bukyo, baba pak, Iraq plan. Kaya sabi ko, ito na. Pero alam ko na yun na pag magsabi si Bukyo ng ganyan, alam ko na, talagang positive yan. Then time na yun, yung tropa, relax na relax. Kaya kasi na-hit na namin yung target na binibigay. O na-hit na namin yung target na binibigay pero negative pa doon. So negative ang target pero yung kalaban pala andun pala sa baba. So ang ginawa ng tropa, kuha-kuha lang kami ng mga lansunes. May may rambutan. So sabi ng team leader ko, kami na, backstipe kami pag sa hulo kasi backstipe talaga kasi ginagamit namin dyan. Kaya backstipe kami. Forward kami, pababa na pababa. Then, may nakita akong aso. Kasi ang sabi ng team leader ko, baba tayo ng konti kasi may trail. Then, syempre, yung tropa na sa taas, naka-skirmisher. Kami ni Master Pinalosa, bumaba kami sa may malaking, yung lansunes. Kasi doon yung may cover. O kami lang dalawa nakababa doon kasi yung team namin nasa taas na. So, sabi ko, Master, hold tayo dito, Master. Sabi ko. Sige, hold kami. Pero mga 5 meters, may trail sa amin Then yung sa right side namin, may creek na may pwedeng kumuha ng tubig. Kaya sabi ko, Master, parang maraming mga tao sa unahan. Tinignan ko sa Alpine Quest ko. Barangay dyan. Sabi niya, barangay. Sige, Master. Yung time na yun, sige, tahol ng aso. Pero hindi kami nakikita kasi yung tahol ng aso papunta doon kung nakatadig sa amin yung aso na yun. Mga siguro mga 25 minutes na natambay kami doon kasi nga nag-halt na kami kasi low ground na sa unahan. Time na yun, may nakita ako sa harapan ang una, tatlong tao. Pero yung baril niya is yung alam niyo yung yung tubo, yung pipe lang. Yung parang laruan. Kumbaga pa kasi marami kami nakikitang laruan ng bata yun Laruan. Yung pangalawa, mahabang buhok. Nakatutri. Yung tropa sa taas, nagkalampagan na. Sabi ko, tawag ko sa radyo. Sabi ko, Master, itawag mo sa radyo. Huwag maggalaw. Antay na makadaan yung marami. Yun yung sabi ko sa team leader ko. Sabi ko, Master, pagkitawagan yung taas na huwag gumalaw kasi maray ko, Master, may kalaban. Nakikita ko yung una, pugakang lang yung baril niya. Pugakang ang tawag doon kasi plastic yun. Pero, yun pala yung Coast Guard. Kasi yung technique na ginagawa dyan ng mga busayap, dyan, pinapuro nila yung mga, yung mga kidnap nila. Na para in case na may encounter, sila yung mauna, sila yung na makakita. Pero napansin ko yung apat na nauna. Yung una, yung lead scout, parang napansin niya na may tropa sa taas. Kaya natago siya sa may puno na pwede siya makatago doon. Pero hindi ko alam siya na pala yung yung Coast Guard na kidnap ng mga busayap. Then sabi ko, Master, itawag mo sa taas na huwag maggalaw kasi papunta talaga sa amin.
yung kalaban. Mga siguro 7 meters na lang. Sabi ko nga, Master, bugahan ko. Sabi niya, wag. Padamihin mo na namin. Padamihin. At time na yun, kontakman ako. Lahat ng kontakman sa Hulo dati, may tubo kasi kami. Naka-M23 kami. Kaya sabi ko, Master, nakaload na ako. Sabi ko, Master, bugahan ko na. Mag-command ka lang. Kaso, medyo narating na yung taas, medyo gumalaw-galaw sila, kaya tumingin yung pangatlo yung nakita ko na naka-brown boots. Tapos may ano dito, may tayo sa buhok. Pagtingin ko ganyan, nakita ko talaga, ang unang pumutok talaga doon, si Sergeant Gabina, yung kabats ko, gunner namin yun that time. Siya yung unang pumutok. Nadali niya yung yung tatlo na tumakbo, pero yung isang lead scout nila na Coast Guard, nagtago yun sa sa puno. Kaya pag bulyong fire ng tropa, grabe yung bulyong fire ng tropa talaga, para sabi ko nga ito. Pero yun lesson learned din sa amin, kasi ang sabi ko sa team leader ko, Master, yung potok dapat pababa kasi sa taas kami. Low ground yung kalaban. Sabi ko, pag i-level lang nila yan, sabi ko, kahit magtayo o mag-upo yung sila, hindi sila matamaan. Kaya i-down ulit yung barrel para talagang subsub. Kaya pag-start ng bulyong fire, grabe na, hindi na mawat ang tropa. Nakikita ko talaga yung kalaban na gusto pang mag-maneuver sa kabila. Kasi sa kabila, may isa pang high ground na pwede nilang pagpistuhan, na pwede kaming pero ang tropa, grabe yung bulyong fire. Sabi ko, ang sabi ng team leader ko, ang command team leader ko, bugahan doon sa kanan kasi nagpalo talaga, makikita mo talaga yung, ang sabi ko, sa TV ko na nakikita ito, sa YouTube ko na nakikita ang ganitong kadaming kalabang, pero sabi ko, ito na, nasarapan ko na. Ang kalaban namin doon, nakita pa ng sniper namin Ang time na yung sniper namin, si Kayog, yung batch ko din yun, nakita niya yung nagsakay ng kabayo na si Gradulan. Kasi yun siya dito Nakita niya parang putol yung kamay. Tapos nakita namin, after nung gera na yun, nakita namin yung mga pinapalapas nila na video. Doon talaga yun sa Marang na after nun. Continue ko muna yung volume fire. Pag volume fire. Alos hindi mo na ang tropa kasi kumbaga pa. Nakita din talaga nila na sobrang dami yung tumakbo. Nasabi ko nga, ang sabi, nasa 200, more or less ang kalaban sa sobrang dami. Kaya marami din silang reply sa amin, pero yung reply nila taas. Kasi pataas din yung tira nila. Kaya taas din yung tama nila. Pero may wounded kami doon sa 2-3 nila. Yung si Sadet Bumpat, yung wounded, yung maalala ko lang. Kasi 4 ata yun sila Sadet Bumpat, si Tagumpay, si Maseriano, yun yung mga wounded at the time. Ang time na rin kasi yun na encounter na yung pahapon na kasi. Kaya sa sobrang volume fire ng tropa, nag-assault kami, medyo agaw dilim na, pero ang tropa di mo mapigilan, sabi assault talaga. Assault kami ng pagganon, assault. Nakakita kami ng 4 na body count. 4 na baril, attached with M23 din yung isa. Then hanggang nakuha namin yung area nila, hanggang sa may bahayan, pagbukas ulit kami nag-search kasi gabi na. End time, pagbukas, kami ulit, nag-forward. Kadami nilang sugatan, kadami. Mga bakas, mga bit-bit nila yung mga damit nila na naiiwan. Yung trackings na sabi ko nga, ito yung main group talaga nila na sobrang dami na siguro nag-ipon-ipon sila sa barangay na yun. Hanggang forward, hindi na namin sila nabutan kasi nabangga na namin yung kampo na Eminelep. Siyempre, merong usapan na hindi pwedeng pasukin. Kaya kami doon, kumbaga nag-stop na kami doon. Pero nakikita namin yung pinagtambayan nila bago sila nakaabot doon na grabing dugo, bandage, grabe. So doon ko nakikita na sabi ko,
maraming tinamaan sila, maraming namatay sa kanila doon sa time na yun. And second, doon na naman sa Patikul na encounter. Hindi ko na matandaan yung date na yun. Pero doon, namatayan kami doon. Si Late Roquero, tsaka si Master Bautista. Yung time na yun, talaga, alam namin na andyan yung kalabang kasi nagsabi na si Sir Book yun, si Sir Book yun na naman yung batcom ko dito eh. Ang time na yun, nagsabi na rin siya na mag-ingat sa harapan. So, actually, dapat leading ako nun. Dapat nun. Kontakman ako ng leading. Kaya lang, kumbaga pa, nag-insert yung, yung isang kontakman na isa, then nalipat ako sa second platoon. Time na yun, talagang, kumbaga pa, may mga instinct kasi tayo na talagang makaramdaman mo na parang meron talaga kasi positive. Sabi ko, isip-isip ko sa sarapan. Sabi ko kay Sir Valencia, sabi ko, pre, ingat sa harapan, sabi ko sa kanya. Kasi dumaan siya sa amin eh. Kasi yung may mga nawawala ka sa bundok, may mga purpose yan. May mga purpose talaga yan. Kaya sabi ko, kung doon kami dumaan sa kabila, sabi ko, walop tayo doon. Kasi, kumbaga pa, magiging low ground kami doon eh. Kaya, yung dinanan namin is yung, kumbaga pa, papatipantay lang na may laban. Pero yung kalaban, nakahanda na pala nun. Yung time na leading, doon sa unang bulyong fire ng kalaban talaga, kasi nakaprepare na sila eh. Kasi, yun yung sabi ni Sir Book yun, nakaprepare ng kalaban. Nakita na tayo, kaya sabi ko, ito na. Then time na yun, pagbunggo ng tropa sa harapan sa leading, sa sobrang lakas ng bulyong fire ng kalaban, dalawa agad yung sa amin, yung nadali sa amin. Then matagal pa namin na ako nakita yung lead scout kasi medyo lumayo sa amin yung lead scout, yung drop niya. Kung may nahina lang siguro yung ranger, talagang ikating kami nila nun eh. Alam namin, nagkakating talaga nila nun kasi nag-letter C sila. Yun yung technique kasi nila dyan. Mag-letter C sila. Pag alam nilang parang umatas ang tropa, ikating nila yan. Cutting. So, okay yung mga team leader namin yun kasi nagkuman talaga na hold the line. Then, kuha agad kumbaga pa, forward. Then, i-square namin agad na walang makapalo na kalaban. Kasi yung mga mga bala is nasa kaliwa kanan na namin eh. Kaya isip ng tropa na dati, huwag mag-focus sa harapan. Sabi, mag-focus sa left and right. Although, left and right kasi paano talaga sila na ako tayo nun. I-cutting talaga kami nun. Kasi yan yung ginagawa nila dyan. I-cutting nila, then pugot ulo. Kaya sabi namin, hindi kami papayag na ganun. Kaya sabi ko, snappy ang tropa that time na encounter kami. Although may namatayan, pero hindi nila kami hindi kami nila na dali na yung gusto nila na ikating kami para kailin nila yung isang team namin. Hindi nila nagawa sa amin yun. Maraming wounded sa amin nun. Maraming wounded talaga sa amin that time. Kasi kumbaga pa, open kasi yun. Walang cover. Ang cover lang namin siguro pag makadapa ka na. Kaya matagalan din kaming naka-forward sa harapan kasi wala nang cover. Kasi kalakas ng bulyong fire nila. Nakahanda sila talaga. Kumbaga pa, alam nila kung saan kami manggagaling eh. Kasi kung hindi nawala yung lead scout at dumaan doon sa kabila, mas lalong talo kami doon. Kaya may purpose yung minsan na nawawala tayo. Yun yung pangalawang, kumbaga pa, itong mga nakwento ko, ito lang yung mga war story ko na hindi ko makalimutan na tumatak sa isip at puso ko talaga. Pangga, sir, sikat ka sa kasi sa ang ganda kasi ng experience mo eh kasi doon ka talaga nahubog sa Sulu. Yes, and then yun yung panahon na matindi-tindi yung casualties din natin noon. Yes, sir. And nagsimula ka rin of course sa Zamboanga.
Pero, of course, ano ko dito, Marawi. Idol kita sa Marawi eh. Palagi tayong sa Marawi eh. Pero, bilang isang batang ranger nung panahon ng Zamboanga Siege, saka yung nga, itong solo mo, ano yung mga tumatak sa'yo sa leadership, sa pagdala ng tao, sa giyera, mga panahon na yun? Ang tumatak sa akin dito, sir, pagdating kasi sa, sir, sa gera, sir, kumbaga pagdating sa field, sir, hindi tayo parehas ng, sir, hindi parehas ng tapang yung isang tao. Diyan mo makikita yung kung paano mo i-motivate yung tropa mo, kung paano mo siya. Kasi, as a junior, sir, ako talaga, tinitingnan ko talaga yung senior ko. Lalo na yung mga team leader ko. Kasi, as a junior, dyan na kami kumukuha ng lakas sa kanya eh. Kaya tumatak sa isip ko nun, sir, pag ako magiging team leader, sabi ko, follow me. Oh, magiging leader ka, lead ka. Ikaw yung manguna, ikaw yung, kumbaga pa, atinan mo yung tropa mo. Kasi ako nun, sir, nag-observe talaga ako. Nag-observe talaga ako sa mga, lalo na sa mga officer. Minsan talaga, sir, hindi rin parehas talaga yung tapang, sir eh. Kumbaga pa, naiintindihan ko yan sila. Kaya sabi ko, pag ako maging leader, sabi ko, follow me nga. Sumunod kayo sa akin, ako mauna. Kaya yun yung tumatak sa akin, sir, na dapat pag mag-leader ka rin talaga minsan, kumbaga pa, panindigan natin. Yung pagiging natin, kumbaga pa, leader. Kung ikaw yung nagiging team leader dyan sa isang team na yan, panindigan. Kasi mataas yung tingin sa'yo ng mga junior mo talaga. Kasi saan man yan sila kumbaga pa, maghugot ng lakas ng loob, kundi sa atin. Sa mga senior din talaga, sir. Yun, sir, yung tumatak sa akin, sir, na hindi ko makalimutan. Na dapat pag bilang ranger talaga, na leader ka, matapang. Hindi lahat matapang. Pero, ang sabi nga na si Rera sa akin, sir, lumaban tayo may laban tayo. Yun na, hindi ko rin makalimutan si Sir Rera, sir, na sabi niya sa akin, lumaban tayo may laban tayo. Kung wala tayong laban, pasukin mo yan, alam mong talo ka. Fight another day tayo. Yun, sir, yung tumatak sa akin na hindi ko rin makalimutan, sir. Pwede bang balikan ko yung sinabi mo na nakita mo yung gaano kadami yung Abu Sayyaf, na ikaw batang-batang sundalo noon, di ba? So parang, yes, sir. Ano ang feeling mo na makita mo yung full force ng Abu Sayyaf na yung pumaparada na sa harap mo? Yun, sir, yung feeling ko nun, sabi ko, ito na kaya. Sabi ko, ito na kaya ang katapusan. Pero sabi ko, may tiwala kasi ko sa mga kasama ko nun, sir. Tiwala talaga kasi sa terrain, lamang kami. Although, mas marami sila sa amin. Pero sa terrain, sir, lamang na lamang kami. Pero sabi ko, kayang-kaya namin to kasi nga, may tiwala ko sa kasama ko. Then, nakapisto talaga kami ng maganda nun. Kaya, tsaka yun, sir, marami akong tubo na putok nun, sir. Almost, yung guide ko, sir, ako pumutok ng tubo niya. Pati yung isang kasama ko sa radyo man, ako rin ang pumutok ng tubo niya kasi ako, sir, yung pinaka may magandang posisyon talaga nun. Kahit after nun, sir, i-check ni Sir Cardenas, sir, yung pisto ko. Sabi niya, kadami namang pumutok. Sabi ko, sir, sabi ng leader ko, si sir, si Kwan, si Pangga, ang nagputok niyan, sir. Kaya sabi ko, ang masasabi ko dun, sir, sa nakita kong kalaban, sabi ko, hindi rin pala sila matapang. Pag mangunahan mo rin talaga sila, sabi ko nga, tatakbo talaga sila. Pero wag natin pagbibigyan ng pagkakataon talaga na makalamang sila sa atin. Sige nga, ano ngayon, explain mo pa yon na, di ba kasi kung minsan, ang psyops ng kalaban, matapang talaga sila. Na yes, sir. Walang atrasan. Pero nakita mo... Nakita ko talaga, sir, yung... Pag alam nilang maunahan sila, sir, ng tropa, sabi ko nga, hindi rin pala talaga lahat matapang sila. Totoo talaga kasi nakita ko, tumakbo talaga sila. Na umatras sila na ganun-ganun. Pero sabi ko, habang nag-bulyong perang tropa, ang sabi siguro, hindi na maginto ang putok. Kasi grabe talaga ang bulyong perang tropa, sir. Ang gusto nga ng tropa, sir, i-assault na. Ayaw na ni Sir Bukyo nun, sir, I-assault na ng tropa, sir. Ganong katibay yung tropa. Pero, ang kwan din, sir, ang inisip ni Sir Bukyo, sir, yung safety ng tropa, sir, Ako mga panatindihan din namin dyan, sir. Pero sabi ko nga,
Sir, isod natin to kasi ano na sila sir, kung baka parating na sila sir, nakikita talaga namin na umatas na sila. Sabi ko sir, assault natin to, assault na. Tropa sir, gabi na kahig na gusto talaga, ituro na talaga yung kalaban. Kasi siyempre, nakikita na namin na pin down na talaga sila sir. Gusto na namin talaga i-assault nun. Pero dahil control na commander, isunod sir. Kaya medyo matagal sir yung assault namin nun, pero successful pa rin yun sir. So bago magmarawi, talagang warrior na warrior ka na? Siguro sir, pili ko sarili ko sir kasi... Sige nga, evaluate mo nga yung sarili mo sir, bago kasi, magmarawi. Ano sir kumbaga pa, ako naging playground namin yung hulo sir. Balikan na namin yung hulo. Sabi ko, wala na to. At yung Marawi naman sir, is kumbaga pa, nagulat lang kami kasi urban ulit na bago pumasok sa Marawi sir, hindi kami na-expect sir na magtagal noon sir talaga. Kasi yung utos sa amin is i-rescue lang si Lieutenant Alvarez. Yun lang sir yung utos sa amin. Kami sir, hindi kami nag-expect na magtagal ng ganun. Ano nga yun sir kumbaga pa, wala nga kami dalang damit noon. Kung ano lang nandyan. Yun lang yan kasi hindi namin na-expect na magtagal ng abot ng 150 days yung Marawi na yan sir o 5 months. Kaya isip namin noon, 3 days lang kasi ilang clicks lang sir yung si Sir Alvarez sa amin. Sabi ko, madali lang kunin niya. Isisip namin nun sir. Pero ano yun sir, ibang kwento naman yun sir. Ibang kwento na yun. Ito muna tayo. Tapusin muna natin yung paghubog sa'yo. Yung paghubog sa'yo na parang, okay. Hinog na hinog. Ranger Pangga. Pangga ang nickname ng mga Fernandez sa amin. Parang yan yung aming sa kanya. And yun nga, scout sniper na si Master. Ka-message ko palagi nung nasa Marawi siya. And then tinuwento niya yung paghubog sa kanya sa Sulu at Zamboanga Siege. Next episode niya, ito na.